We need someone in the Senate na may utak para sa Pilipino, may malasakit, may talino, itim, may integridad para sa Pilipino, may talino para sa Pilipino, may inisyatibo para sa Pilipino, initiative to do good things. Okay, ano yung isa? Itim. M, makapilipino o mapagmahal. Hindi lang, oy, boto nyo ako kasi strategic, chuchu para kay Inday. And that is personal. That's not for the Filipino people. Yan ang aking not opinion, yan, I think so. Yan yung aking pakiramdam now bilang isang Pilipino sa pangbababoy ng Marcos sa inyo habang si Amy ay naglalaro, di ba? Sabi ko, kahit ikutin siya ni Inday Sara, kayo ay ninanakawan ng karapatang mabuhay ng maayos sa Pilipinas. Ang mga anak ninyo ay namumuti na ang mga mata sa kagutuman. Ang mga anak ninyo ay namumuti na yung utak dahil na papaligiran na ng white powdery substance na parang puting ikinula. Yan ang katotohanan ng mga palangga. So ngayon, ang ibig ko sabihin dito, sa ginagawa ng gobyerno, ay panakot lamang yan, panindak lamang yan kay Maharlika at kay Harry Roque at sa mga taong nakikinig sa akin at sa mga vloggers. Wala pong inciting to sedition yan. Dahil yan ay katotohanan, hindi po yan fabricated. Hindi yan altered o inedit o whatsoever. Hindi yan computer-related forgery o mga pinagsasabi. Hindi ko yan binago. Dahil wala akong kakayahan. Dahil, forensic na nga yan eh. Wala akong kakayahan mag-edit dahil hindi ako techie. At hindi po peke ang aking mga dokumentong isinend sa inyo o pinakita kanina, permado po yan. Makakasuhan ka lamang ng computer-related forgery kung ikaw ang mga video na yon ay ginawa mo, pinagdinistrongkar mo, tapos yung mga sinasabi ko dito authentication ay ako lang ang gumawa. Yan, mga kababayan. So, ang elementong patutunayan ng mga bangag para ma-convict nila ako sa computer-related forgery, eklabush na yan. Si Maharlika ba ay gumamit ng digital chuba-chuchu means para i-edit yan. 'Di ba? Ang mga picture na yan. Yung sinasabi nilang enhancement. Okay? Brightness yun, pinaliwanag lang ang picture. Pero hindi inedit. Ang mga picture nga ni Satanas, 'di ba? Yung tiyan niya, yung butod niya, pinaagyan sa pison. Yan ay dapat kasuhan si Satanas ng what? Computer-related forgery. Dahil sinasabi niya, yung mga kamot niya parang kasing liit na lang ng stick ng walis tambo. O yan, dapat si Satanas ang kasuhan ng computer-related forgery. Pino-forge na lahat ng picture niya. 'Di ba? Ang mga tiyan niya parang pinadaanan ng pison, ang mga kuro-kuro niya, although nagpa-formalin na siya, expired beauty. So yan dapat ang kasuhan, mga kababayan. Kasi yan ay talagang ginamitan ng matinding digital forgery or pag-i-edit. Pamimeke ang tawag diyan, pineke niya, pinalabas niya sa buong sambayan ng Pilipino na yung tiyan niya ay maliit, flat, pero sa tunay na buhay ay botod. Siya ang kasuhan ninyo. Mangloloko ang jutang ginemes na yan. And another defense, mga kababayan, sa mga bangag na ito. Yun ba na pinakita ko ba ang video? Ay sabi ko nga, sinadya ko ba sa inyo yun para lokohin kayo o linlangin kayo? Hindi ko kailangan gawin yun. Dahil sabi ko nga, alam na kahit na mga designers, di ba, yung nasa likod ni Lisa, yung kababayan ko, sino ba yung pangalan nun? Basta mayroon dyan na nagsusupply mismo ng pulburon kay Lisa Tanas, kaya sila namamayagpag. Napapaligiran na ang Malacanang ng puting ikinulang white powdery substance, Addictus benedictus. Recently, last year lang, di ba, may nahuli within Malacanang building na may nag-a-addictus dyan. O paano ko i-defame yung mga jutang ginimis na yan? Wala pong dinidefame, walang ini-edit na picture, na video or whatever. Kasi wala akong ginawang mga bidyong ini-edit-edit. Si Marcos Jr. mismo ay nabidyohan ng kanyang kajamming sa pagsisinghot. Yan ang katotohanan yan, mga palangga. Ulit-ulitin ko, merong kalayaan, freedom of speech ang taong bayan. At ito ay protektado. Ang mga whistleblowers, ang mga concerned citizens, ang mga mamahayag na, yung mga, mga media, may kalayaan sila. The problem with the media right now is nakikipagsabuatan, hindi man lahat, sa mga bangag para hindi iulat yung kabangagan ni Junior. Dapat nga may mag-ulat doon yung close
close ano 'no, close video camera na kung saan tumutulo ang dugo ay hindi, dito pala sa gilagid ni Bangag. Parang wala pang lumalabas. May mga media do'n, not only PTV4. Dapat na-capture 'yun kung paano nag-agay-agay ang dugo ni Dodong, 'di ba? Ni Bangag. Oh, kaso ang problema, karamihan sa kanila ay nakikipagsabwatan. Lack of what? Lack of criminal intent or malicious intent yung ginawa ni Maharlika. Wala po ako masamang hangarin para sirain si Bangag. Ang hangarin ko ay kabutihan para sa mamamayang Pilipino na tama na sobra na pinamumugaran o pinamumunuan kayo ng addictus benedictus na Bangag. Mismo ang kapatid niya si Amy Marcos na nagsasabi siya ay naliligaw ng landas. Although hindi inaamin ni Amy Marcos kung ano ang ibig sabihin ng naliligaw na landas, na ito ba ay nagsisingot, nagnanakaw, alam naman natin magnanakaw sila. So, that justifies sa mga sinasabi ko na naliligaw kayo ng landas, lulubog na ang Pilipinas kung papatuloy pa kayong magtiwala diyan sa presidenteng hindi naman nagpapatakbo ng Pilipinas. No less than his sister. Sinabi na naliligaw siya ng landas. O hindi ako nagsabi nun, siya. Kaya huwag niya iboto kahit maganon-ganon siya. Kailangan niya sabihin sa buong Pilipinas na ang kapatid niya ay Bangag dahil alam ni Amy Marcos na ang kapatid niya ay addictus benedictus. Wala pong cyber libel sa sinasabi ko dahil ito ay katotohanan, walang malisya at ito ay kitang-kita naman sa manifestations ng bunganga ni Bangag. Wala po itong pag-i-edit sa kung ano-anong mga kalitsyahan na sinasabi ng mga Bangag. Alright?